Po, isang pinagpalang araw po sa inyo lahat at sa oras pong ito, taos-puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na nagbibigay po sa akin patuloy ng privilege, opportunity na patuloy pong makapagbahagi sa inyo ng kanyang mensahe, salita na patuloy pong magiging patnubay-gabay natin sa ating mga buhay, mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po, sa pamumuno ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, nais ko po muli magbahagi sa inyo ng kanyang mensahe entitled, The Lovers of Truth. Sa mensahe nito, nais pong ipabahagi ng ating Panginoong Diyos kung sino ang mga taong nagmamahal sa katotohanan at kung ano ang natatanggap o ano yung mga pwedeng mangyari kapag minahal po natin yung katotohanan. Kaya po sa mensaheng nais iparating po sa atin ng ating Panginoon Diyos na nais niya pong bigyan tayo ng pangunawa kung gaano kahalaga yung patuloy natin bigyan ng halaga, bigyan ng pansin ang katotohanan. At yan po ang salita ng Diyos. Ayan po. Dito po sa mensaheng ito, nais pong ipakita ng Diyos kung sino po yung mga tinatawag na the lovers of truth para masiyasat rin po natin kung tayo po ay isa ba sa nagmamahal sa katotohanan o tayo po yung mga taong hindi po binibigyan ng halaga yung katotohanan o yung salita ng Diyos. Ito po. Sino po ba yung mga nagmamahal sa katotohanan o sino po ba yung mga taong binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos? Ito po. Ito po yung mga taong una sa lahat, yung mga taong nagsisik kay Lord. Ayan po. Kapag po yung tao gusto niya ng katotohanan, number one pong gagawin niya, isisik niya po si Lord. Kasi ang katotohanan ay ang ating Panginoong Hesus. Yan po yung tunay na nasulat sa Bible. Sabi po ng ating Panginoon Jesus, John 14:6, I am the truth, the way, and the life. Di po ba? Siya po yung katotohanan, siya po yung salita ng ating Diyos. Ang mga, sino pa po ba? Yung mga taong gustong mabago. Yan po, sila po yung mga taong nagbibigay ng halaga, nagmamahal sa katotohanan. Yung po mga taong gusto ding mabago ang kanilang mga buhay. Dahil wala naman pong ibang magpapabago sa ating buhay, kundi ang salita ng katotohanan o ang salita ng Diyos. Pangatlo, ito po yung mga taong pinangahawakan nila o ginagrab po nila yung pagkukorek ni Lord sa kanila. Dahil the more po natin binabasa yung salita ng Diyos o yung katotohanan, nare-reveal po yung mga ginagawa nating mali. Kaya po, ito po yung magbibigay ng pagbabago sa ating buhay, ang salita ng katotohanan. Kaya po nasusulat in John chapter 3:21, bakit po daw yung mga taong nagmamahal sa katotohanan ay ini-embrace po nila yung pagkukorek o pagtutuwid ng Diyos? Ganito po, John 3:21, ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahihayag na ang mga ginagawa nila ay pagsunod sa Diyos. Ayan po. Sabi po doon, yung mga taong nagmamahal sa katotohanan, binibigyan ng halaga yung salita ng Diyos, ay mga taong lumalapit sa ilaw upang patuloy po daw nilang makita na yung mga ginagawa nila ay naayon ba sa kalooban ng Diyos. Kaya po, yan po yung pwedeng mangyari sa mga taong binibigyan nilang halaga at minamahal nila ang salita ng Diyos. Yan po ang magpapabago sa kanila. Yan po ang magpapalaya po sa kanila sa lahat ng mga bagay na hindi po naayon sa kalooban ng Diyos. Sino naman po ba? O isa ba? Baka isa po tayo sa mga taong hindi nagbibigay ng halaga sa katotohanan o sa salita ng Diyos. Ito po yung mga taong hindi nagbibigay ng halaga sa katotohanan o sa salita ng Diyos. Ito po yung mga taong hayaw pong mabago yung buhay nila. Yan po, isang palatandaan na ikaw ay taong nagbibigay ng pinagwawalang bahalang katotohanan, ikaw yung taong ayaw mong mabago. Pangalawa, ito yung mga taong
nag-e-enjoy sa mundong ito o nag-e-enjoy sa paggawa ng mga mali o kasalanan. Yung bisyo, yung lahat po sa mundong ito, yung nag-e-enjoy ka at wala kang oras, time para kay Lord. At ang pangatlo, ito yung mga taong ayaw kong ma-rebuild yung mga ginagawa nilang mga mali. Kaya po nasusulat in book of 1 chapter 20, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ayan po, ito po yung mga taong hindi nagpapahalaga, hindi po nagmamahal sa katotohanan at binabaliwala ang salita ng Diyos. Ayaw po nilang mahayag yung mga masamang gawa nila. Ayaw po nilang lumapit sa ilaw dahil ayaw nga po mahayag yung mga ginagawa nila. At dahil sa ganung kanilang mga pag-iisip, hindi po talaga silang mababago. Kaya po, to be close, tandaan po natin, maraming taong napapahamak dahil sa pagbabaliwala nila sa katotohanan o sa salita ng Diyos. Kaya marami din mga taong hindi nababago ang kanilang buhay dahil sa pagtanggi nila sa katotohanan. Malinaw po ang nasusulat sa Book of 1 chapter 8:42. The truth will set you free. Kaya kung gusto mong lumaya sa magulong buhay, gusto mong malaya sa kapahamakan, gusto mong mabago ang iyong buhay, kaibigan, kailangan mo lang panghawakan at mahalin ang katotohanan. At yan po ang ating Panginoong Hesus, ang salita ng katotohanan na nagbibigay ng buhay at kaligtasan. Kaya po, sa mamunting mensaheng ipinagalpo sa ating ng ating dakilang Diyos na banal, patuloy po ako nagpapasalamat dahil patuloy na po tayong pinapahalalahanan sa mga simpleng mensahe. Ngunit kung ito po'y isa sa puso natin at isa sa buhay natin, tayo po ay patuloy na pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Muli, patuloy kong binabalik sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat at pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. God bless all.